nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa Since inyo, what, sige, go ahead. since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama? Neither allowed nor prohibited Or po. prohibited ang paggamit ng alias. Yes po, Your Sa Honor. ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias? Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not po. Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba? Opo, wala pa naman po akong experience, Your Honor. So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila. Hindi, katulad po ng nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po. Okay. Yung mga